Naaalala mo pa ba noong bata ka ang mga kwentong binabasa sa iyo bago matulog? Tungkol sa matatapang na prinsipe, magagandang prinsesa at mga hayop na nagsasalita. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng mga innocent na kwentong yan, nagtatago pala ang mga tunay na thriller at madidilim na social drama? Ngayon, sisilipin natin ang likod ng mga kwentong pambata at ibubunyag ang 20 Tiny na Whitney, nakatagong kahulugan na siguradong magpapabago ng pananaw mo. Humanda kayo dahil pagkatapos ng video na to, hindi nyo na muling titingnan ang mga paborito nyong kwentong pambata sa parehong paraan. Para sa simula, alamin muna natin kung saan ba talaga nagsimula ang mga kwentong to. Sa totoo lang, ang mga kwento ay hindi talaga para sa mga bata noong una. Ang mga to ay oral na kwento para sa mga matatanda, parang isang folkloric stand-up ng Middle Ages. Nagsilbi itong babala, sumasalamin sa malulupit na realidad ng buhay, gutom, sakit, giyera at malupit na ugali. Ang magkapatid na Grimm, na kilala natin bilang mga mabait na manunulat ng kwento, ay sa totoo lang mga lingguwista at kolektor ng alamat. Isinulat nila ang mga kwentong bayan ng hindi gaanong pinapaganda. At pagkatapos lang, dumaan ang mga siglo bago ito inangkop para sa mga bata, tinanggal ang mga pinakamalupit na detalye. Pero nanatili ang orihinal na kahulugan at ngayon huhukayin natin yan. Kaya, simulan natin sa isang kwentong alam na alam ng lahat, ang Little Red Riding Hood. Sa unang tingin, isa itong cute na kwento tungkol sa isang batang babae na naghahatid ng mga tinapay sa kanyang may sakit na lola. Pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamadilim at pinakadirektang babala. Suriin natin ito ng isa-isa. Bakit nga ba kulay pula ang kanyang kapa? Hindi ito nagkataon lang. Sa kulturang Europeo noon, sumisimbolo ang pula sa kasalanan, matinding pagnanasa, at ang paggising ng seksualidad ng isang babae. Ang bata ay nasa yugto ng pagdadalaga at ang matingkad na kulay na ito ay nagpapansin sa kanya, nagpapahiwatig na siya ay posibleng biktima. Ang lobo mismo siyempre ay hindi lang isang hayop sa gubat. Ito ay isang alegorya ng isang mapangahas na lalaki, isang manunukso. Pansinin, hindi siya agad sumalakay. Kinakausap niya ang bata, mapangakit siya at nag-iipon ng impormasyon. Ang kanyang mga sikat na tanong habang nakahiga na siya sa kama ng lola, bakit ganyan kalaki ang iyong mga tenga at bakit ganyan kalaki ang iyong mga mata? Ito ay isang klasikong taktika ng isang mapang-abuso na unti-unting lumalapit at pinapawalan ang pag-iingat ng biktima. Sa pinakaunang bersyon ng kwento na isinulat ni Charles Perrault, walang lumalabas na magtotroso. Talaga, kinain ng lobo ang lola at pagkatapos ay pati si Little Red Riding Hood. Tapos, ang aral ay napakalinaw. Ang mga batang babae ay hindi dapat makipag-usap sa mga estranghero kung hindi ay magiging malubha ang kahihinatnan. Ito ay isang malupit na aral at hindi isang pambatang kwento. Ngayon, pag-usapan naman natin si Cinderella. Sanay tayo sa bersyon ng Disney kung saan may mabait na diwata at salamin na sapatos. Pero sa orihinal na bersyon ng Brothers Grimm, ang kwentong ito ay nagiging isang tunay na thriller ng inggit at pananakit sa sarili. Kaya, nang dumating ang prinsipe dala ang sapatos, hindi ito kasya sa alinman sa mga stepsister. At ano ang ginawa ng kanilang ina? Inabutan niya sa panganay na anak ang kutsilyo at sinabi, putulin mo ang iyong daliri. Kapag naging reyna ka, hindi mo na kailangan pang maglakad. Sinunod ng dalaga, pinutol ang kanyang daliri, isinuot ang sapatos at sumama sa prinsipe. Ngunit habang sila ay naglalakbay, may mga kalapati sa puno na umawit sa prinsipe na ang sapatos ay duguan.
nabunyag ang panlilinlang. Bumalik ang prinsipe. At ngayon, pagkakataon naman ng pangalawang kapatid. Maliit din sa kanya ang sapatos. Muling inabutan siya ng ina ng kutsilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabihan siyang putulin ang bahagi ng kanyang sakong. At muli, nilinlang ang prinsipe. Sumama siya patungo sa palasyo at muling ibinunyag siya ng mga ibon. Ngunit hindi pa diyan natatapos ang lahat. Ang katapusan ng kwento ay purong paghihiganti. Sa kasal ni Cinderella, dumating ang parehong mga kalapati at tinuka ang mga mata ng magkapatid. Isang mata bawat isa habang papunta sa simbahan at ang pangalawa naman pabalik. Sa huli, nanatili silang mga bulag na pulubi hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Walang kapatawaran, tanging malupit na parusa. Alam niyo ba ang kwento ng Sleeping Beauty? Yung bersyon kung saan may isang halik na nagwakas sa sandaang taong sumpa. Yan ang pamilyar nating lahat, di ba? Pero sa orihinal na pinagmulan nito, ang kwentong Italyano na Sun, Moon, and Talia, ibang-iba pala ang nangyari. Hindi isang gwapong prinsipe ang nakakita sa natutulog na dalaga. Sa halip, isang may asawa ng hari na naghahunting lang sa gubat. Nang makita niya ito at nabighani sa ganda, hindi na siya nagabalang halikan o gisingin pa. Sa halip, gumawa siya ng karahasan, iniwan itong tulog sa kastilyo at bumalik sa kanyang kaharian. Pagkaraan ng 9 na buwan, habang mahimbing pa rin ang kanyang tulog, ipinanganak niya ang kambal at hindi isang halik ang nagpagising sa kanya. Nagising siya ng isa sa kanyang mga sanggol sa paghahanap ng dede ay aksidenteng sinipsip ang kanyang daliri at inilabas ang lason na tinik mula sa suliran. Isipin ang gulat niya, gigising pagkatapos ng 100 taong tulog at makikita ang 2 bata sa tabi niya. Pero simula pa lang yon ng bangungot. Nalaman ng selosong asawa ng hari ang tungkol sa prinsesa at sa mga bata. Inutusan niya ang kusinero na patayin ang mga sanggol, iluto ang mga ito bilang ulam, at ihain sa hari para sa tanghalian. Ang prinsesa naman, balak niyang sunugin ng buhay. Sa huli, nalaman ng hari ang lahat, sinunog niya ang kanyang masamang asawa at pinakasalan ang prinsesa. Pero aminin natin, ang kwentong puno ng karahasan at tangkang kanibalismo ay hindi talaga ang uri ng kwento na gusto mong basahin bago matulog. Ngayon naman, pag-usapan natin si Hansel at Gretel, ang kwento ng 2 batang naligaw na nakakita ng bahay na gawa sa tinapay at candy sa kagubatan. Turo sa atin, ito'y kwento tungkol sa talino at sa kahalagahan ng pagkakaisa para malabanan ang kasamaan. Pero ang totoong pinagmula ng kwentong ito ay mas nakakapanindig balahibo kaysa sa anumang mangkukulam. Ang kwentong ito ay direktang refleksyon ng Great Famine o dakilang tagutom na sumalanta sa Europa noong ikapatita na siglo. Ito ang panahong nagkaroon ng matinding kawalan ng ani kung saan libu-libo ang namatay. Umakyat sa sukdulan ang kawalan ng pag-asa na napilitan ang mga matatanda na gumawa ng nakakapangilabot na desisyon para lang mabuhay. Ang iwanan ang mga bata sa gubat para mamatay ay isa sa mga desisyong iyon. Kaya naman, ang ama na nagdala kina Hansel at Gretel sa kagubatan ay hindi isang kontrabida sa kwento, kundi isang imahe ng desperadong tao sa panahong iyon. Ang mangkukulam at ang kanyang bahay na gawa sa tinapay. Hindi lang yan basta pantasya. Isa yan sa makapangyarihang metapora. Ang bahay na gawa sa tinapay ay sumisimbolo sa huwad na pag-asa, isang patibong. Sa panahon ng tagutom, anumang pagkain ay tila kaligtasan. At ang mangkukulam na nagpapataba sa mga bata para kainin sila, ito ay isang alegorya ng kanibalismo. Isang bagay na ayon sa mga historiador ay totoong nangyari sa pinakamadilim na taon ng taggutom. Ang mga bata naman,
Para mabuhay, kinailangan nilang magpakita ng matinding kalupitan at sunugin ang mangkukulam sa pugon. Ito ay kwento ng kaligtasan sa isang mundo na walang puwang para sa awa, tanging gutom at kamatayan lamang. Ngayon, sumisid tayo sa kailaliman ng dagat sa mundo ni Little Mermaid. Sa bersyon ng Disney, nakilala natin si Ariel na may pulang buhok na umaawit at sa huli nagkaroon ng mga binti at ng kanyang prinsipe. Pero ang orihinal na kwento ni Hans Christian Andersen ay isang trahedya, puno ng matinding pisikal at emosyonal na sakit. Una, ang kapalit ng kanyang mga binti ay mas mataas pa kaysa sa boses lang niya. Binalaan siya na mangkukulam sa dagat na ang bawat hakbang niya sa lupa ay mararamdaman na parang naglalakad siya sa matutulis na talim ng kutsilyo. Ang bawat sandali niya sa lupa ay isang pagpapahirap. Sumayaw siya para sa prinsipe, ngumingiti habang dumudugo ang kanyang mga paa, itinatago ang napakasakit na hapdi. Pangalawa, ang prinsipe. Hindi niya siya kailanman tunay na minahal. Trinato niya lang siya bilang isang kaibig-ibig at kakaibang nilalang, parang isang alagang hayop. Tinawag pa niya itong natagpuan lang niya at pinapayagan lang matulog sa unan sa paanan niya. Sa huli, pinakasalan niya ang isang prinsesa mula sa lupa na sa akala niya ay ang kanyang tagapagligtas at ang katapusan. Dinalhan siya ng kanyang mga kapatid ng isang balaraw na ipinagpalit nila sa mangkukulam para sa kanilang buhok. Para mailigtas ang sarili at maging sirena muli, kailangan niyang patayin ang prinsipe at hugasan ang kanyang mga paa sa dugo nito. Pero hindi niya nagawa. Itinapon niya ang balaraw sa dagat at sa pagsikat ng araw, tumalon siya sa tubig at ang kanyang katawan ay natunaw, naging bula ng dagat. Walang happily ever after dito. Tanging pagsasakripisyo, pag-ibig na hindi nasuklian at walang hanggang sakit. Snow White at ang Seven Dwarfs. Sa unang tingin, isa itong klasikong kwento ng labanan ng kabutihan at kasamaan. Pero kung susuriin ng mas malalim, isang madilim na psikolohikal na drama ang mabubunyag tungkol sa inggit ng kababaihan, narisismo at takot sa pagtanda. Ang pangunahing kontrabida rito ay ang madrasta Rina. Ang kanyang pagkaobses sa tanong na sino ang pinakamaganda sa lahat ay hindi lang basta't pagmamataas ng isang karakter sa kwento. Ito ay isang manifestasyon ng matinding narisisistikong karamdaman. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay ganap na nakasalalay sa pagpapatunay ng iba sa kanyang ganda. At kapag ang salamin ay si Snow White ang binanggit, gumuho ang kanyang mundo. Para sa Reyna, si Snow White ay hindi lang basta karibal, kundi isang buhay na paalala ng kanyang papalubog na kabataan. Kaya ang reaksyon ng Reyna ay hindi lang basta paalisin siya, kundi sirain siya. Una, inutusan niya ang mga ngaso na patayin ang dalagita at dalhin bilang ebidensya ang baga at atay nito. Ito ay mga detalye mula sa bersyon ng Brothers Grimm na madalas hindi isinasama. Ayon sa isang interpretasyon, balak niya itong kainin upang simbolikong lamunin ang kabataan at ganda ni Snow White. Ang tatlong pagtatangka sa pagpatay, ang tali na nakakasakal, ang laso na suklay, at sa huli ang mansanas ay nagpapakita ng kanyang maniakong obsesyon. Ang mga duwende, hindi sila gaanong tagapagligtas, kundi mga simbolo ng isang patriarkal na mundo na handang magpatuloy sa isang magandang babae, ngunit bilang isang may bahay lamang. Siya ang nagluluto, naglilinis, nagtatahi habang sila ay nagtatrabaho. Hindi ito gaanong kwento tungkol sa mahika, kundi tungkol sa mapanirang puwersa ng inggit at malupit na tungkulin sa lipunan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang kwento na may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala natin. Ang kwento ni Goldilocks
at ang tatlong oso. Noong bata pa tayo, ang kwentong ito ay tila isang nakakatawang istorya lamang tungkol sa isang batang babae na sobrang mausisa at napasok ang maling bahay. Ngunit sa orihinal na bersyon, ito ay isang malupit na aral tungkol sa masamang kahihinatnan ng paglabag sa hangganan ng iba. Sa pinakaunang mga bersyon ng kwentong ito, ang pangunahing tauhan ay hindi isang kaibig-ibig na bata, kundi isang tuso at pangit na matanda. Sinasadya niyang pasukin ang bahay ng mga oso upang samantalahin ang kanilang pagkain at kaginhawaan. Ito ay isang kwento tungkol sa pagnanakaw at kapalaluan, hindi tungkol sa inosenteng pagiging mausisa ng isang bata. Ang mga oso, pagbalik sa bahay at makita ang kaguluhan, ay hindi nagulat, kundi nagngangalit na mga may-ari. Ang kanilang sikat na mga tanong, sino ang umupo sa aking upuan? Sino ang kumain sa aking plato? Ay hindi lamang simpleng pagtatanong, kundi nagpapahiwatig ng lumalagong galit at ang wakas ay malayo sa pagiging inosente. Sa ilang bersyon, kinain lang ng mga oso ang walang hiyang matanda. Sa iba naman, itinapon nila ito mula sa bintana at nabali ang leeg nito. At sa pinakamagaan na bersyon, tumakas lang siya sa kagubatan, ngunit nananatili ang mensahe. Ang pagpasok sa espasyo ng iba, sa bahay ng iba, ay hindi mananatiling walang kaparusahan. Ang kwentong bayan na ito ay hindi nagtuturo ng pagiging mausisa, kundi ng paggalang sa pribadong ari-arian at personal na hangganan. Sa isang napakalupit na paraan, Rumpelstiltskin, ang kwento ng isang maliit at masamang duwende na kayang gawing ginto ang dayami. Pero kung tatanggalin natin ang mahika, isa itong napakarealistiko at nakakatakot na kwento tungkol sa pagkaalipin sa utang at pangingikil. Isipin ninyo ito, isang dalaga, ang anak ng molinero, ang kinulong sa isang silid na punong-puno ng dayami. Binantaan siyang papatayin kung hindi niya magagawang ginto ang mga ito. Hindi lang ito isang ordinaryong pagsubok sa kwento. Isa itong sitwasyon ng matinding desperasyon at kawalan ng pag-asa. At doon, biglang lumitaw ang isang tagapagligtas, si Rumpelstiltskin. Pero, hindi pala libre ang tulong niya. Una, kinuha niya ang kwintas ng dalaga, tapos ang singsing, para siyang isang nagpapautang na unti-unting kumukuha ng maliliit na ari-arian. At kapag wala nang maibibigay ang dalaga, hihingi niya ang pinakamahalaga sa lahat na magkakaroon siya sa hinaharap, ang kanyang panganay. Ito ay isang kontratang pinirmahan sa gitna ng matinding desperasyon na may kalunos-lunos na mga kondisyon. Kapag hindi na makabayad ang reyna, hindi siya nagpapatawad ng utang. Dumating siya upang singilin ang kanya. At ang tanging paraan para makaligtas ay hindi sa pamamagitan ng lakas o yaman, kundi sa pag-alam ng kanyang pangalan, na sa esensya ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa kanya. Ang kwentong ito ay isang madilim na babala na ang mga desperadong kasunduan ay may kakilakilabot na kabayaran at ang mga utang, lalo na ang mga nakuha mula sa misteryosong puwersa, ay kayang sirain ang iyong buhay. At sa huli, si Rumpelstiltskin mismo ay napunit ang sarili sa matinding galit, isang malupit na katapusan para sa isang malupit na nagpapautang. Ang kwento naman tungkol sa Pied Piper ng Hamelin ay hindi lang basta kwento sa mga bata, kundi sa tingin ng marami, isang alamat na sumasalamin sa isang tunay at malagim na trahedya. Siguro, pamilyar na kayo sa balangkas nito. Ang bayan ng Hamelin ay umarkila ng isang tagasipol para paalisin ang mga daga. Nagawa niya ang kanyang trabaho, pero tumanggi ang pamahalaang lokal na magbayad. Bilang ganti, gamit ang kanyang mahiwagang plauta, iniligaw ng tagasipol ang lahat ng bata palabas ng bayan para itong isang malagim na alamat. Pero
Naniniwala ang mga historiador na maaaring may pinag-ugatan itong totoong pangyayari. Mayroon silang ilang bersyon. Ang una at pinakamalungkot na bersyon ay tungkol sa epidemya. Ang mga daga ay tagapagdala ng salot. Marahil, ang tagasipol ay isang alegorya para sa Black Death o salot na nag-alis sa mga bata sa bayan. Ibig sabihin, namatay lang sila dahil sa sakit. Ang mahiwagang plauta ay sumisimbolo sa kamatayan na hindi maiiwasan. Ang ikalawang bersyon ay tungkol sa recruitment o paghihikayat. Iniugnay ng ilang mananaliksik ang alamat na ito sa tinatawag na Children's Crusades. Noong gitnang panahon, may mga insidente kung saan ang mga panatikong mangangaral ay inaakit ang libu-libong bata at kabataan sa pamamagitan ng kanilang mga talumpati at inilalabas sila patungo sa banal na lupain. Karamihan sa kanila ay namatay sa paglalakbay o naibenta bilang alipin. Ang tagasipol na may plauta ay larawan ng gayong recruiter o tagahikayat. Ang ikatlong bersyon ay tungkol sa malawakang paglipat o mass immigration. Maaaring dahil sa kahirapan at taggutom, isang malaking grupo ng kabataan ang umalis sa Hamilin para maghanap ng mas mabuting buhay at nagtungo upang manirahan sa mga lupaing silangan. At sa alaala ng mga tao, ang pangyayaring ito ay naging isang misteryosong pagkawala. Sa kwentong Beauty and the Beast, nakasanayan nating tingnan ito bilang isang awit sa panloob na kagandahan at pag-ibig na kayang lampasan ng lahat. Ngunit kung susuriin natin ito sa pananaw ng psikolohiya, makikita natin ang isang klasikong halimbawa ng Stockholm Syndrome. Suriin natin ito. Si Belle, ang babae sa kwento, ay naging bihag sa kastilyo. Ang halimaw ang kumidnap sa kanya. Kinulong niya si Belle at kinontrol ang kanyang buhay. Sa simula, takot at galit si Belle sa kanya, na lubos na nauunawaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang nasa kumpletong pag-iisa, unti-unti niyang nakita ang magagandang katangian sa kanyang bihag. Hindi pala siya ganoon kasama. Binigyan niya siya ng silid-aklatan at minsan ay nagiging mabait. Ito mismo ang Stockholm Syndrome, isang psychological phenomenon kung saan ang isang bihag ay nagsisimulang makaramdam ng simpatya at maging awa sa kanyang umaabuso. Ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol ng ating kaisipan, isang paraan upang makaligtas sa hindi kayang tiisin na kalagayan. Higit pa rito, ang kwento ay sumasalamin din sa mga panlipunang realidad noong panahong iyon, ang mga pinagkasunduang kasal. Madalas, ang mga dalaga ay ipinapakasal ng walang pahintulot sa mga lalaking mayaman, makapangyarihan, ngunit kung minsan ay matatanda, pangit, o malupit. Ang halimaw ay isang metapora para sa isang hindi gusto, ngunit kapaki-pakinabang na lalaking mapapangasawa para sa pamilya. Kaya, ang kwento ay mahalagang nagturo sa mga dalaga na tanggapin ang kanilang kapalaran at hanapin ang panloob na kagandahan sa kanilang halimaw. Ibig sabihin, ang umangkop at mahalin ang taong makakasama nila habang buhay. Ito ay isang kwento hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi higit sa lahat tungkol sa pagpapatuloy at pagbagay sa isang walang awang patriarkal na mundo. Si Jack at ang higanteng halaman. Noong bata pa tayo, isa itong nakakapanabik na kwento tungkol sa isang matalinong batang lalaki na tinalo ang masamang higante. Ngunit tingnan natin ang mga gawa ni Jack mula sa pananaw ng moralidad at ng batas. Si Jack ay, sa esensya, isang batang lumalabag sa batas. Pumasok siya sa bahay ng iba ng walang pahintulot. Ito ay iligal na pagpasok. Nagnakaw siya ng mga ari-arian ng higante. Isang sako ng ginto, isang manok na nangingitlog ng ginto, at isang mahiwagang alpa. Ito ay malawakang pagnanakaw. At ano ang ginawa niya sa huli? Nang subukan ng higante
Nabawiin ang kanyang ari-arian, pinutol ni Jack ang higanting halaman at nahulog ang higante at namatay. Ito ay pagpatay. Sa kabila nito, ipinapakita ng kwento si Jack bilang isang positibong bayani. Ang kanyang mga gawa ay hindi kinokondena. Sa halip, nagdulot ito sa kanya at sa kanyang ina ng kayamanan at kaligayahan. Para bang sinasabi sa atin, ang layunin ay nagbibigay katwiran sa paraan. Kung ikaw ay mahirap at may isang mayaman at malaki at nakakatakot, ay pwede at dapat mo itong pagnakawan at patayin. Ito ay isang kadududa-dudang moralidad. Pinupuri ng kwento ang pagnanakaw, pandaraya at pagpatay kung ginawa ito ng maliit na tao laban sa malaki. Sa esensya, ito ay pagbibigay katwiran sa krimen dahil sa kawalan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang higante, siyempre, ay ipinapakita bilang isang kontrabida, ngunit sa katunayan, siya ay biktima ng pagnanakaw na nagtatanggol lang sa kanyang ari-arian. At si Jack, isang mapalad na magnanakaw at mamamatay tao na ipinapakita sa atin bilang bayani. Ngayon, tungkol naman sa ating sariling kwentong bayan, ang Prinsesang Palaka. Naalala natin ito bilang isang kwento kung paano ang panlabas na anyo ay nakakalinlang at kung paano sa likod ng isang simpleng balat ay maaaring magtago ang isang magandang kaluluwa. Ngunit isa sa mga pangunahing punto ng kwento na madalas nating napapalampas ay patungkol sa paglabag ng kasunduan at ang mga bunga ng pagiging mainipin. Balikan natin, pinakasalan ni Prinsipe Ivan ang isang palaka, ngunit tinagtagal ay nalaman niya na sa gabi, ito ay nagiging ang napakagandang si Basilisa ang matalino. Hiniling niya rito na maghintay lamang ng kaunti, tiisin ng 3 araw. Sa panahong ito, matatapos ang kanyang pagsubok at mananatili na siyang tao habang buhay. Ito ang kondisyon para sa kanilang magiging kaligayahan. Ngunit ano ang ginawa ni Ivan? Hindi siya makapaghintay. Siya ay ginabayan ng pagmamadali at marahil ay hiya sa kanyang hindi kaaya-ayang asawa. Nahanap niya ang balat ng palaka nito at sinunog sa pugon. Inisip niya na sa pamamagitan ng gawaing ito, mapapabilis niya ang proseso at mapipilitan itong manatiling maganda. Ngunit sa katotohanan, sinira niya ang lahat. Nilabag niya ang mga batas ng mahiwagang mundo, sinira ang salitang ibinigay sa kanya, kahit na hindi direkta ang magtiis. At sa gawaing ito, hindi niya niligtas ang kanyang asawa, kundi ipinadala pa sa mas matinding pagkakakulong sa kamay ni Koshei ang walang kamatayan at ang kanyang sarili sa mahaba at mapanganib na paglalakbay upang itama ang kanyang pagkakamali. Ito ay isang napakalalim na aral, ang pagiging mainipin at ang pagnanais na makuha ang lahat kaagad ay maaaring humantong sa kapahamakan at sirain ang iyong minamahal. И четейки ги днес, ние не просто се запознаваме с вълшебни светове, а се докосваме до една много древна и понякога много мрачна история на човечеството. Благодаря, че изгледахте това видео до край. Ако ви беше също толкова интересно, колкото и на мен, да разкриваме тези скрити смисли, то непременно харесайте видеото и се абонирайте за канала, за да не пропускате нови, не по-малко завладяващи анализи. А сега един въпрос към вас. Коя приказка от вашето детство сега ви се струва най-зловеща? Или пък може би знаете други скрити смисли, които не съм споменал? Напишете в коментарите. Neka da gi obsadim. Si Peter Pan, ang batang ayaw tumanda. Parang isang panaginip. 'Di ba? Walang katapusang laro, paglipad, at pakikipagsapalaran sa mahiwagang Neverland. Pero kung susuriin ng mas malalim at mas malungkot ang kwentong ito kaysa sa inaakala. Ang Neverland ay hindi lang simpleng isla ng pantasya. Ayon sa isa sa mga sikat at medyo madilim na teorya,
Ito ay metapora ng paraiso para sa mga batang pumanaw. Si Peter Pan ay isang anghel na tagagabay na nagsasaad ng mga kaluluwa ng mga bata patungo sa kabilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila tumatanda. Hindi na kasi sila pwede. Ang mga Lost Boys, sila ang mga batang nalaglag mula sa kanilang pram o stroller. Ibig sabihin, namatay sila noong sanggol pa at walang nag-alaga. Sina Wendy at ang kanyang mga kapatid ang naiiba dahil kinuha sila ni Peter habang natutulog o nasa pagitan ng dalawang mundo. Sa huli, bumabalik sila dahil sila ay nagigising. Si Peter Pan mismo ay isang trahedyang karakter. Naiinggit siya sa mga ordinaryong bata na may nanay at nagagawang tumanda. Ang kanyang walang hanggang pagkabata ay hindi regalo, kundi sumpa. Nakatadhana siyang maglaro habang buhay, kalimutan ng kanyang mga kaibigan na umaalis at lumalaki, at manatiling nag-iisa habang buhay. Ito ay kwento hindi tungkol sa saya ng pagkabata, kundi sa takot, sa pagtanda, sa kalungkutan, at marahil sa pagtanggap sa mataas na antas ng pagkamatay ng mga bata noong panahon ng Victorian, kung kailan ito ay nakakapanindig balahibo ve bugün onları okurken sadece büyülü dünyalarla tanışmıyor, aynı zamanda insanlığın çok eski ve bazen de çok karanlık tarihine dokunuyoruz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu gizli anlamları benim kadar ilginç bulduysanız, yeni ve bir o kadar da sürükleyici analizleri kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorum var. Çocukluğunuzdan hangi masal size şimdi en korkunç geliyor? Ya da belki benim bahsetmediğim başka gizli anlamlar biliyorsunuzdur. Yorumlarda yazın, hadi tartışalım. Mga pakikipagsapalaran ni Pinocchio. Para sa karamihan sa atin, ang Pinocchio ay madalas nating naiisip bilang ang cute na batang kahoy mula sa Disney cartoon, iyong humahaba ang ilong tuwing nagsisinungaling. Ngunit ang orihinal na libro ni Carlo Collodi ay malayo sa ganito. Ito ay mas madilim, mas matindi, at puno ng mas malalim na aral. Hindi isinulat ni Collodi ang kwentong ito para sa mga batang may malambot na puso. Sa halip, ito ay isang matalas na satira sa lipunan at isang malupit na salaysay tungkol sa paghubog sa pamamagitan ng paghihirap. Sa aklat, si Pinocchio ay hindi lang basta inosente. Siya ay isang batang makasarili, tamad, at walang utang na loob. Sa simula pa lang, tumakas na siya mula sa kanyang lumikha, si Geppetto, at dahil sa kanya, napilitang makulong ang matanda. Puno ng karahasan at kalupitan ang mga pakikipagsapalaran ni Pinocchio. Ang nagsasalitang cricket na sumusubok magbigay sa kanya ng matalinong payo ay hindi lang basta binaliwala. Sa matinding galit, binato siya ni Pinocchio ng martilyong kahoy at pinatay agad sa mismong lugar. Oo, sa libro, literal niyang pinatay ang kanyang konsensya. Ngunit ang pinakakagulat-gulat sa lahat ay ang orihinal na pagtatapos ng kwento. Hindi talaga plinano ni Collodi na gawing tao si Pinocchio. Ang kanyang salaysay ay dapat na nagtapos sa ika-15 na kabanata. Doon, nahuli si Pinocchio ng mga bandido, ang pusa at ang soro. Kinukuha nila ang kanyang mga barya at ibinitin siya sa isang puno ng oak. Ang mismong autor ang sumulat. Naramdaman niya na humihina na ang kanyang paghinga at hindi na siya makapagsalita ng kahit isang salita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ibinuka ang kanyang bibig, iniunat ang kanyang mga paa, at sa isang malakas na pagkagulat, nanigas siya. Ito sana ang wakas. Ang kwento ni Bluebeard ay, sa totoo lang, isang purong medieval horror thriller na nakabalat kayo bilang kwentong pambata. Hindi lang ito basta kwento. Isa itong tunay na proto-slasher na nilayon upang mangilabot ang mga batang babaeng mambabasa.
Ang pangunahing tauhan, si Bluebeard, ay isang mayamang aristokrata na may nakakapanindig balahibong anyo. Pinakasalan niya ang isang dalagang babae, binigyan ng mga susi ng buong Kastilyo, ngunit may isa at tanging kondisyon: huwag na huwag pumasok sa maliit na silid sa basement. Ito ay isang klasikong motibo ng ipinagbabawal na prutas na naglalaro sa kuryosidad ng tao. Siyempre pa, hindi nakapagpigil ang dalaga. Binuksan niya ang pinto at nakita niya isang silid na balot ng dugo, at sa mga dingding ay nakasabit ang mga katawan ng lahat ng dating asawa ni Bluebeard. Siya ay isang serial killer. Ang susi na nabahiran ng dugo ay naging hindi mabuburang ebidensya ng kanyang pagsuway. Nang bumalik si Bluebeard at makita ang susi na may mantsa, agad niyang ipinahayag sa kanyang asawa na ngayon ay pareho na ang kanyang magiging kapalaran. Nailigtas siya sa pinakahuling sandali ng kanyang mga kapatid na lalaki na sumugod sa kastilyo at pinatay ang manyak. Sa ibabaw, ang moral ng kwento ay tungkol sa kapinsalaan ng kuryosidad ng babae. Ngunit sa totoo lang, isa itong nakakapanindig, balahibong babala na sa likod ng yaman at kapangyarihan ay maaaring nagtatago ang isang napakalaking panganib, at ang pagpapakasal sa isang estranghero ay maaaring maging isang nakamamatay na bitag. Ito ay isang kwento tungkol sa karahasan sa tahanan at pagiging malupit na dinala sa sukdulang kinhilabutan. Ang klasikong kwento ng tatlong maliliit na baboy ay tila simple at madaling maintindihan para sa atin mula pa pagkabata. Maging masipag at mapaghanda, gaya ng ikatlong baboy, at walang anumang lobo ang makakatakot sa iyo. Ang mga bahay na yari sa dayami at kahoy ay simbolo ng katamaran, samantalang ang bahay na bato ay simbolo ng kasipagan. Ngunit sa ilalim ng simpleng aral na ito ay nakatago ang isang mas matindi at praktikal na pilosopiya. Sa esensya, ang kwentong ito ay isang modelo ng social Darwinism sa isang maliit na saklaw. Hindi lang ang pinakamasipag ang nakakaligtas, kundi ang pinakahanda, ang may sapat na yaman o kakayahan. Ang pagtatayo ng bahay na bato ay mas mahal at mas matagal kaysa sa isang bahay na yari sa dayami. Ibig sabihin, ang ikatlong baboy ay alinman sa pinakamatalino o ang pinakamayaman mula pa sa simula. Pero paano naman ang kapalaran ng kanyang mga kapatid? Sa karamihan ng mga modernong bersyon, tumatakas lang sila at nagtatago sa bahay na bato. Ngunit sa orihinal na kwentong bayan ng Ingles, ang lahat ay mas malalim at nakakatakot. Ang lobo ay hinipan ng bahay na yari sa dayami at kinain ng unang baboy. Pagkatapos, sinira niya ang bahay na kahoy at kinain ng pangalawa. Walang anumang pagliligtas. At sa mismong dulo ng kwento, ang ikatlong baboy ay hindi lang basta nagtago sa lobo. Nang tangkaing pumasok ng lobo sa bahay sa pamamagitan ng tsimeneya, ang baboy ay naglagay ng kaldero ng kumukulong tubig sa ibabaw ng apoy. Diretso itong nahulog ang lobo. Agad namang tinakpan ng mapaghandang baboy ang kaldero. Niluto ang lobo at kinain ito para sa hapunan. Ito ay kwento hindi tungkol sa pagtutulungan ng magkakapatid, kundi tungkol sa walang awang paglaban para mabuhay ng pinakamalakas na sa huli ay hindi lang nailigtas ang sarili, kundi literal na nagpipista sa labi ng kanyang kaaway, si Rapunzel. Isang dalagang may napakahabang buhok, nakakulong sa isang mataas na toreng walang pinto. Isang kwento ng pag-ibig na lumalampas sa lahat ng balakid. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang napakalinaw na metapora ng labis na pagiging overprotective at ng nakakasirang epekto ng pagkontrol ng magulang. Si Mother Gothel, ang mangkukulam, ay hindi lang basta kontrabida. Siya ay representasyon ng isang toxic na magulang na, sa ilalim ng pagkukunwari ng proteksyon at pagmamahal,
Lubusang inihihiwalay ang kanyang anak mula sa labas ng mundo. Ang toring walang pinto ay simbolo ng ganap na kontrol, isang bilangguan na binuo mula sa pag-aalaga o pagiging mapagmalasakit. Kinukumbinsi ni Gothel si Rapunzel na ang labas ng mundo ay mapanganib at malupit at siya lang ang makakaprotekta sa kanya. Ito ay isang klasikong manipulasyon na naglalayong panatilihin ang bata sa kanyang piling habambuhay. Ang pagdating ng prinsipe, ang unang pagtatangka ni Rapunzel na magsarili at buuin ang kanyang sariling buhay. At ano ang naging reaksyon ng mapagmahal na ina? Matinding galit. Hindi niya pinakawalan ang kanyang anak. Sa halip, pinutol niya ang napakagandang buhok ni Rapunzel, isang simbolo ng kanyang pagkababae at koneksyon sa labas ng mundo, at itinaboy siya sa disyerto, kung saan siya napilitang magpagala-gala sa kahirapan. Pati ang prinsipe, sinaktan niya rin at ginawa siyang bulag. Ito ay isang kwento kung paano ang mapanakal na pagmamahal ng magulang na hindi nagbibigay sa bata ng karapatan sa sarili niyang buhay ay humahantong sa trahedya. Ipinapakita ng kwento na ang pagtatangkang ilayo ang anak sa lahat ng panganib ng mundo sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa isang tore ay hindi tunay na pag-aalaga, kundi pagiging makasarili na pumipinsala sa bata at sa kanyang kinabukasan. Ang pangit na itik, ito ay isa sa mga pinakanakakaantig at nagbibigay pag-asang kwento ni Andersen. Tinuturuan tayo nitong huwag mawalan ng pag-asa kung naiiba ka sa iba, dahil darating ang araw na mahahanap mo ang iyong kauri at lubos kang mamumukadkad. Ngunit sa likod ng positibong ideyang ito ay may nakatagong medyo malupit at sa katunayan aristokratikong kahulugan. Suriin natin kung ano nga ba ang nangyayari sa kwento. Ang itik ay naghihirap hindi dahil masama siya, kundi dahil ipinanganak siya sa maling pamilya. Siya ay isang sisne na napadpad sa gitna ng mga itik. Ang lahat ng kanyang kahihiyan at pagdurusa ay natatapos hindi dahil sa kanyang pagsisikap, pagod o kabutihan. Nagwawakas ang mga ito dahil sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang mga kauri. Kapwa niya magagandang sisne. Ang kwento ay hindi nagsasabi na ang isang pangit na itik ay maaaring maging isang magandang itik. Sinasabi nito na kung ipinanganak kang sisne, likas kang maganda sa karapatan ng iyong kapanganakan, kahit na pansamantala kang nakatira sa dumi. At kung ipinanganak kang itik, buweno, mananatili kang itik. Sa puntong ito, sinasalamin ng kwento ang ideya ng likas na kagandahang loob at hindi pagkakapantay-pantay ng klase. Ang iyong halaga ay itinakda ng iyong pinagmulan. Ang dugong bughaw ay laging lilitaw. Hindi ito kwento tungkol sa panlipunang pag-angat kung saan ang bawat isa ay maaaring magtagumpay. Ito ay isang kwento tungkol sa kahalagahan ng paghahanap ng iyong lugar sa gitna ng mga kauri mo sa kapanganakan. Ang aral ay nagiging medyo mapagmataas. Ang tunay na kaligayahan at pagkilala ay posible lamang sa piling ng iyong mga kasing uri o kasing dugo. Ang prinsesa at ang Gisantes ay isang maikling kwento na, sa unang tingin, nakakatawa. Naghahanap ang prinsipe ng isang tunay na prinsesa, kaya't gumawa ng pagsubok ang kanyang ina. Naglagay siya ng isang Gisantes sa ilalim ng 20 kutsyon at 20 balahibong higaan. Ang dalagang nakaramdam dito ang siyang tunay na prinsesa. Sanay tayong isipin na ito'y isang kwento tungkol sa pambihirang sensibilidad at pagiging pino. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang matalas na panunuya sa mga aristokrata at sa kanilang pagkasnob. Si Andersen, na nagmula sa ordinaryong pamilya, ay madalas na tinutuligsa ang mataas na lipunan sa kanyang mga akda. Isipin ninyo, anong klaseng katangian
ang makaramdam ng gisantes sa ilalim ng 40 patong ng kutson? Hindi ito pagiging sensitibo. Ito'y kalokohan. Ito'y labis na kaartehan na umabot sa sukdulan. Ipinapakita ng kwento kung paano ang mga elitista, para ihiwalay ang sarili nila sa karaniwang tao, ay lumilikha ng mga walang kabuluhan at katawa-tawang pamantayan ng pagiging marangal. Ang isang tunay na prinsesa ay hindi natutukoy ng talino, kabaitan o pag-uugali, kundi ng kakayahang makaramdam ng pagkaasiwa mula sa isang napakaliit na bagay. Isa itong karikatura ng mga aristokrata na napakalayo na sa realidad ng buhay, kaya't ang pinakamaliit na abala ay tila isang trahedya para sa kanila. Ang pagtatapos, kung saan ang gisantes ay inilagay sa isang koleksyon ng kakaibang bagay bilang pinakadakilang kababalaghan, ay lalo lamang nagbibigay diin sa ironiyang ito. Ang buong korte ng hari ay hindi humahanga sa prinsesa mismo, kundi sa walang saysay na patunay ng kanyang dugong bughaw. Hindi ito papuri sa pagiging Pino, kundi isang masidhing panunuya sa elitismo at sa mga hangal na paraan ng pagpapatunay ng kanilang pagiging natatangi. At sa huli, si Kolobok, isang bilog at masiglang tinapay na may mapulang kulay na tumakas mula kina lolo at lola at inaawit ang kanyang masiglang kanta. Sa pagkabata, tila isa itong kwento ng katalinuhan at kayabangan. Ngunit kung titingnan mula sa pananaw ng siklo ng buhay, isa ito sa pinakatrahedya at nakapagtuturong kwento tungkol sa pagrerebelde ng kabataan at ang mga kahihinatnan nito. Si Kulubok ay, sa esensya, isang bata na kakabagong naluto o kaya'y bagong likha lang sa mundo. Sina lolo at lola ang kanyang mga magulang. Nakahiga siya sa bintana, lumalamig. Iyon ay nasa ilalim ng pagbabantay. Ngunit sa isang punto, nagpasya siyang siya ay malaki na at kaya ng mag-isa. Siya ay gumulong, umalis ng bahay. Ang kanyang paglalakbay ay ang tipikal na landas ng isang tinidyer na naniniwalang siya ang pinakamatalino sa lahat. Nakasalubong niya ang kuneho, lobo, oso, iba't ibang uri ng panlipunang panganib. Madali niyang nalalampasan sila at tumatatag ang kanyang kumpiyansa sa sarili sa bawat tagumpay. Ang kanyang kanta, "Umalis ako kay lolo, umalis ako kay lola," ay isang himno ng kabataang maksimalismo at pagtanggi sa autoridad. Iniisip niyang siya ay walang kalaban-laban at pagkatapos, nakasalubong niya ang lis. Ang lis ay hindi lang basta ordinaryong hayop. Ito ay simbolo ng katusuhan, panunuyo at panloloko na hindi kayang talunin ng puro kayabangan lamang. Hindi siya binantaan nito ng puwersa. Pinuri siya nito, ginamit ang kanyang pagmamataas. "Sige, umupo ka sa ilong ko, kumanta ka ulit." At nahulog sa patibong ang mayabang na kolobok. Kinain siya ng lis. Iyon ang katapusan. Ito ay isang malupit, ngunit napakatotoong katapusan. Ang pagtakas sa tahanan at labis na kumpiyansa sa sarili na hindi ka mapipinsala ay madalas na nagtatapos sa trahedya, lalo na kung kaharap mo na ang tunay at mapanlinlang na mundo. Ngunit ang pinakakagulat-gulat na bahagi ay nakatago sa mga detalyeng unti-unting nabura ng panahon. Kunin natin halimbawa ang istorya ng Sleeping Beauty. Sa bersyon ng Italianong manunulat ng kwento na si Giambattista Basile, na siyang pinagbatayan ng kwentong alam natin, natagpuan ng isang hari ang natutulog na prinsesa. Ngunit hindi niya ito hinalikan. Sa halip, ginawaan niya ito ng masama. Pagkatapos ay umalis. At ang prinsesa, habang natutulog pa rin, ay nagsilang ng kambal. Hindi siya nagising dahil sa halik, kundi dahil sa isa sa kanyang mga sanggol na naghahanap ng dede ay sinipsip ang tinik ng gulong mula sa kanyang daliri. Isipin mo, gumising pagkatapos ng maraming taon at matuklasan
na mayroon kang dalawang anak nang walang kaunting ideya kung paano sila nagkaroon. Grabe, di ba? Iba talaga ang twist o kaya naman ang Hansel at Gretel. Ang kwentong ito ay tila isang nakakatakot na likha lamang ng imahinasyon, ngunit mayroon itong tunay na batayan sa kasaysayan, ang dakilang taggutom noong 1315 at 13 to 17 sa Europa. Ito ay panahon ng matinding paghihirap kung saan ang kanibalismo at pag-abandona sa mga bata ay hindi lang katang-isip, kundi isang nakakapanindig balahibong realidad para sa maraming pamilyang nagsisikap mabuhay. Ang bahay ng bruha na gawa sa tinapay na may palamuti ay hindi lang pantasya, kundi isang metapora ng maling pag-asa at isang huli, nakamamatay na bitag para sa mga nawawalan ng pag-asa. Paano naman ang trahedya ng Little Mermaid ni Andersen? Sanay tayo sa masayang pagtatapos na ibinibigay ng Disney. Ngunit sa orihinal na bersyon, ang kanyang kwento ay isang himno ng pagpapakasakit ng walang anumang kapalit. Bawat hakbang niya ay puno ng matinding sakit at nakikita lang siya ng kanyang prinsipe bilang isang kaakit-akit na ligaw at nagpakasal sa isang prinsesa mula sa lupa. Binigyan siya ng pagpipilian, patayin ang prinsipe at mailigtas ang sarili o mamatay siya mismo